Alam mo ba na kahit malakas at makapangyarihan ng mga barko ng China ay nagkulasan na sila? Sa West Philippine Sea, kapansin-pansin ang biglang pagbagsak ng presensya ng mga Chinese vessels nitong mga nakaraang araw. At hindi ito dahil sa diplomatikong usapan o military standoff, kundi dahil sa pananalasa ng bagyo at isang matinding weather disturbance. Sa halip na magpakita ng puwersa, nagkulasan ang mga barko ng China na pilitang umatras, magkubli mula sa hampas ng dagat at hangin. Kung dati karaniwang umaabot ng 14 hanggang 20 ang barko ng Chinese Coast Guard sa Bajo de Masinloc, ngayong linggo ay 9 na lang ang namonitor doon. Sa Ayungin Shoal, 2 na lang ang naitalang CCG vessels, habang isang barko naman ng People's Liberation Army Navy ang nakita sa paligid ng Pag-asa Island. Malaki talagang pagbabago ito kung ikukumpara sa nakasanayan, lalo na't wala ring maritime militia boats na dati palaging naroroon para sumuporta sa mga barko ng China. Pero hindi lang naman China ang apektado, pati na rin ang Philippine Navy ay kinailangan nilang mag-adjust. Kapag may malakas na bagyo, hindi ligtas na magsagawa ng maritime patrols o magpalipad ng eroplano para sa surveillance. Kaya't sa mga panahong ito, nananatili na muna sa pantalan ang mga barko ng Navy habang pansamantalang naantala ang kanilang operasyon. Gayunpaman, limitado din ang galaw. Nakapagsagawa pa rin sila ng 7 patrol mission sa Bajo de Masinloc at isa sa Northern Island ngayong buwan. At bago matapos ang Setyembre ay nakatakda silang maglabas ng detalyadong ulat tungkol sa lahat ng monitoring efforts, kabilang na dito ang mga air surveillance flights. At kung titingnan, nakakagulat na kahit pagkatapos ng water cannon incident na kinasangkutan ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries laban sa China, wala nang nakitang pagdami ng China's presence sa lugar. Sa halip, patuloy na mas bumababa ang bilang nila. Isang malinaw na indikasyon kung gaano kalaki ang epekto ng masamang panahon sa lahat ng aktor sa West Philippine Sea. Pero kahit may pansamantalang pagbaba ng tensyon, hindi ibig sabihin na ligtas na agad ang sitwasyon. At ayon sa Navy, nakahanda silang bumalik sa full operations kapag bumuti na ang lagay ng panahon. Ang malinaw, tuloy-tuloy ang pagbabantay ng Pilipinas sa ating karagatan at hindi kailanman mawawala ang commitment na ipagtanggol ang ating soberanya.